Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila isang nagbabagang bakal na walang awang bumabayo sa bawat sulok ng barangay San Isidro. Ang mga kalsada ay tahimik, halos walang dumadaan, na para bang ang mismong kalikasan ay nagpipigil ng hininga, nag-aabang sa isang pangyayaring nakatakdang maganap. Ang hangin ay mainit at maalinsangan, mabigat sa dibdib, na lalong nagpapatindi sa tensyon sa pagitan ng dalawang taong magkaharap sa gilid ng daan. Isang dalagang nagngangalang Angela Reyes, 24 na taong gulang, at si Police Senior Master Sergeant Ricardo Vargas, isang pulis na may malaking pangangatawan sa edad na 42, may mukhang laging nakasimangot at boses na parang kulog. Kaatras pa lang ni Angela sa kanyang motorsiklo nang sapilitan siyang pinahinto ni Vargas. Walang anumang pag-aalinlangan, ang lalaking nakaunipormeng asul ay agad siyang inakusahan ng paglabag sa batas dahil sa hindi pagsusuot ng helmet, kahit na ang lugar na iyon ay hindi sakop ng mandatory helmet zone. Ang akusasyon, na halatang gawa-gawa lamang, ay hindi pagpapatupad ng batas. Ito ay bahagi ng isang matagal ng sistema ng pangingikil na pinapatakbo ni Vargas at ng kanyang mga kasapakat. Puno ng kumpiyansa, sinabi niya, "Miss, alam mo na ang gagawin." Itiniklop niya ang kanyang mga braso at mumisi ng may pang-uyam. "Magbabayad ka ba ng areglo na 3,000 piso o titiketan kita? Mas malaki ang multa niyan at baka ma-impound pa itong motor mo." Ang kanyang tono ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan na tumatago sa kaluluwa. Sa likuran niya, 5 iba pang pulis ang nakatayong nakangisi, nag-aabang sa palabas na alam nilang malapit nang magsimula. Si Angela, na simple lamang ang pananamit at may mahinahong kilos, ay nakaramdam ng matinding bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang kailangan niyang tumanggi, ngunit alam din niya ang panganib na kaakibat nito. Tinitigan niya ng diretso si Vargas, sinusubukang basahin ang kanyang intensyon at hanapin ang anumang kahinaan. "Hindi po ako nagkamali, sir. Wala pong karatula o batas dito na nagsasabing kailangan mag-helmet," sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pinipigilang galit. Gayunpaman, sinikap niyang manatiling kalmado. Ngunit para kay Vargas, ang lohika ay walang silbi. Ang pagtanggi para sa kanya ay isang insulto, isang hamon na dapat durugin sa lalong madaling panahon. Naubos ang kanyang pasensya, at sa sandaling iyon, pinili niya ang isang mas karumal-dumal na paraan. Walang babala, hinablot ng kanyang malaking kamay ang buhok ni Angela at sinabunutan siya ng buong lakas. Ang katawan ni Angela ay napahagis paatras. Isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang anit. Isang malakas na tulak ang sumunod na nagpatumba sa kanya sa mainit na aspalto. Ang kanyang mga tuhod at palad ay nagasgas, nag-iwan ng mga sugat na dumudugo. Ang alikabok ay lumipad sa hangin, na bahagyang tumakip sa kanyang paningin, na para bang ang kalikasan mismo ay lumalabo sa konsepto ng hustisya. Si Angela, nabugbog sarado ang katawan, ay hirap huminga. Mula sa kanyang kinabagsakan, naririnig pa niya ang malakas na tawanan ng mga kasamahan ni Vargas, na parang mga patalim na humihiwa sa kanyang dignidad. Ang pagkatalong ito ay mapait, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa pagkatao. Ngunit sa likod ng sakit at galit, may isang bagay na mas malalim, isang determinasyon na parang bakal ang unti-unting nabubuo sa loob niya. Kahit na nakahandusay ang kanyang katawan sa ilalim ng nakakapasong araw, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng lahat. Ang mga alaala ay bumalik sa kanyang isipan. Mula pagkabata, nasaksihan na ni Angela kung paano ang kapangyarihan ay madaling abusuhin upang apihin ang mahihina. Lumaki siya sa gitna ng mga madidilim na kwento tungkol sa mga mamamayang kinikikilan, hinihiya, at tinatakot ng mga tiwaling opisyal na walang sinumang nangangahas na lumaban. Malinaw pa sa kanyang alaala kung paano umiyak ang kanyang ina sa kanilang beranda dahil hindi nito kayang bayaran ang key protection money na hinihingi ng mga lokal na tanod. Ang lahat ng karanasang iyon ay nagtanim ng sugat at galit, ngunit humubog din ng isang panata sa kanyang sarili. Kung darating ang araw na magkakaroon siya ng lakas, hindi siya mananahimik. Iyon ang nagtulak sa kanya sa isang landas na hindi pangkaraniwan para sa isang babae, ang sumali sa Special Forces Regiment ng Philippine Army. Doon, si Angela Reyes, ang tahimik na dalaga mula sa isang maliit na bayan, ay sinanay upang maging isang matatag na elite soldier. Pinag-aralan niya ang iba't ibang paraan ng pakikipaglaban, estratehiya sa intelligence, at sining ng pagbabalak kayo.
Ang kanyang payat na katawan ay nagtataglay ng nakamamatay na lakas at liksi. Ang kanyang matalas na isipan ay kayang basahin ang sitwasyon sa loob lamang ng ilang segundo at bumuo ng mga komplikadong estratehiya sa katahimikan. Hindi lamang siya isang sundalo. Siya ay isang tagapagtanggol ng katarungan sa isang anyo na hindi inaasahan. Ilang buwan bago ang insidente sa Barangay San Isidro, isang lihim na misyon ang direktang ipinagkatiwala sa kanya. Si Kapitan Angela Reyes ay inatasan na pumasok sa bilog ng katiwalian na kumalat na hanggang sa ugat ng lokal na kapulisan. Ang kakaiba, ang misyon na ito ay may buong basbas mula sa isang matapat na opisyal, si Police Colonel Manuel Santos, na hindi na kayang magbulag-bulagan sa pang-aabuso ng kanyang mga tauhan. Gamit ang bagong pagkakakilanlan bilang isang bagong residente, dumating si Angela sa barangay na walang anumang bakas ng kanyang pagiging sundalo. Pinakinggan niya ang mga hinaing ng mga residente, nasaksihan niya mismo kung paano tratuhin ni Senior Master Sergeant Vargas at ng kanyang mga kasabwat ang mga tao na parang mga gatasan. Bawat kwento ng pagdurusa, bawat pigil na hikbi, dahil sa perang pinaghirapan na basta na lang kinukuha, ay lalo lamang nagpaalab sa apoy sa kanyang dibdib. Nabatid niyang si Vargas ay isa lamang sa mga mukha ng isang mas bulok na sistema. At ang sandali ng pagmamaltrato sa kanya sa kalsada, bagamat masakit sa pisikal at emosyonal, ay bahagi ng plano, isang perpektong pambungad upang makapasok ng mas malalim sa pugad ng katiwalian na matagal na niyang minamapa sa isipan. Bawat suntok na kanyang tinanggap, bawat pangungutya na ibinato sa kanya, ay hindi simbolo ng pagkatalo, kundi patunay na ang kanyang misyon ay opisyal nang nagsimula. At ngayon, ang oras ay malapit nang dumating. Ilang minuto bago siya bumagsak, ang kapaligiran sa kalsada ng barangay ay talagang nakak-suffocating. Ang araw ay parang tumutusok sa balat, ngunit ang tensyon na nagmumula sa katawan ni Senior Master Sergeant Vargas ay mas nakakapasok. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang blankong traffic violation ticket, isang sandata para mangikil sa sinumang hindi susunod. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan at ang kanyang tono ay hindi nagbibigay ng puwang para sa pagtanggi. Bayaran mo na lang ng 3,000. Isipin mo na lang na pangmeryenda namin. Kung hindi, ipoproseso ko to, mas malaki pa ang multa mo sa betu, at itong motor mo, i-impound ko, sabi niya na may mapanghamak ng ngiti. Ang kanyang tingin ay matalim, na para bang hinuhubaran ang kaluluwa ni Angela, at hinahanap ang kanyang kahinaan. Sa likuran niya, ang 5 iba pang pulis ay nakangisi, na parang nanonood ng isang dula na kabisado na nila ang script. Sadyang bumuo sila ng isang kapaligiran ng pananakot upang sirain ang loob ni Angela, na akala nila ay isang ordinaryong mamamayan lamang. Sinuklian ni Angela ang tingin ni Vargas. Kumakabog ang kanyang dibdib, ngunit alam niyang ito ang unang pagsubok. Bilang isang opisyal ng Special Forces, sinanay siyang manatiling kalmado sa ilalim ng matinding pressure. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang gampanan ang papel ng isang sibilyan na nalilito, natatakot at walang laban. Hindi siya dapat magpadalos-dalos sa pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Sir, hindi po ako nakikita ng anumang pagkakamali, sa wakas ay sabi ni Angela, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang kalsadang ito ay hindi naman po helmet required zone. At wala rin po akong ganyang kalaking pera. Ang kanyang tono ay bahagyang nanginginig, eksakto tulad ng inaasahan ni Vargas. Ngunit mayroong isang bagay sa boses na iyon na gumambala sa kanya, isang maliit na tapang na hindi pa tuluyang namamatay. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay maglalakas loob pang sumagot, kahit na matapos pagbantaan. Ang kanyang pasensya ay unti-unting nauubos. Para sa isang lalaking tulad niya, ang pagtanggi ay isang insulto, at ang insulto ay dapat suklian. Siya, nasanay sa bulag na pagsunod ng mga taga-barangay, ay biglang hinarap sa isang bagay na banyaga, paglaban. Kahit na maliit, ang paglaban na iyon ay sumugat sa kanyang ego. Namula ang kanyang mukha at ang mga ugat sa kanyang lieg ay lumitaw. Ang kapal ng mukha mong sumagot sa pulis, sigaw niya. Nanlaki ang kanyang mga mata at walang pag-aalinlangan, muling lumipad ang kanyang kamay, brutal na hinawakan ang buhok ni Angela, na nagsimula ng isang bagong yugto ng mas malupit na pag-aabuso. Pakiramdam ni Angela ay durog na durog ang kanyang katawan. Bawat kalamnan niya ay pumipintig sa sakit. Muli siyang napahandusay sa mainit na aspalto ng Barangay San Isidro. Dumikit ang alikabok sa kanyang damit,
pumasok sa pagitan ng kanyang buhok, at ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ngunit sa gitna ng matinding sakit na iyon, ang apoy sa loob niya ay lalong nag-alab. Isang apoy na hindi lamang para labanan ang sakit, kundi para labanan ang mas malaking pang-aapi. Mula sa kanyang mababang pananaw sa lupa, nakikita pa niya si Vargas at ang 5 nitong kasamahan na nakatayo sa ibabaw niya, nakangisi. Lalaban ka pa, miss, umalinggaw ang boses ni Vargas. Magbayad ka na ngayon o mas malala pa rito ang gagawin ko sa'yo. Sigurado siyang pagkatapos nito, susuko na ang babae tulad ng 12 ng biktima niya noon. Akala niya, ang natitira na lamang kay Angela ay takot at pagsunod. Ngunit nagkamali siya. Nakikipagharap siya sa isang taong lumampas na sa hangganan ng takot, isang taong hindi mabibili ng karahasan o pananakot. Sa pigil na hininga at nanginginig na katawan, sinubukan ni Angela na igalaw ang kanyang sarili. Ang sakit ay gumagapang sa kanyang mga kasukasuan, ngunit pinilit niyang bumangon. Nanginginig pa ang kanyang mga tuhod, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Vargas na may hindi matinag na katatagan. Wala nang bakas ng takot. Wala nang pag-aalinlangan. Isang bagay na lamang ang natitira, isang tahimik na pangako na hinding-hindi siya yuyuko sa kasamaan. Ang mga sugat sa kanyang mukha ay naging simbolo na ngayon ng paglaban. At ang boses na lumabas sa kanyang bibig, kahit paos, ay naging martilyo ng hustisya na bumasag sa pagkatao ni Senior Master Sergeant Vargas. Kailanman ay hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo sa isang tulad ninyong extortionist. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa kay Vargas. Hindi siya makapaniwala. Nagpatuloy si Angela, sige, bugbugin ninyo ako. Gawin ninyo ang gusto ninyo, pero hindi ako susuko. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Ang ngisi ni Vargas ay nawala. Napalitan ito ng ekspresyon ng pagkalito at galit. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanyang mga kasamahan na kanina ay masayang nanonood ay nagsimulang maging tensyonado. Ang hindi inaasahang katapangan ni Angela ay yumanig sa kanila. Si Vargas, na sanay makita ang kanyang mga biktima na bumabagsak pagkatapos ng karahasan, ay ngayon natigilan sa katatagan ng isang babaeng kabubugbog lang niya. Ito ay isang mahalagang sandali. Sa gitna ng alikabok, mga sugat, at init ng araw, binaligtad ni Angela ang buong sitwasyon. Siya ay naging simbolo ng lakas. Ang kanyang matatag na pagtanggi ay hindi lamang sumira sa ego ni Vargas, kundi nagmulat din sa mga mata ng mga nakasaksi na hindi siya isang ordinaryong babae. Muling namula ang mukha ni Vargas. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa init, kundi dahil sa nasirang dangal. Sa harap ng kanyang mga kasamahan, ang kanyang pangingibabaw ay gumuho. Hindi niya matanggap na ang babaeng kabubugbog lang niya ay ngayon nakatayo at hinahamon siya ng walang takot. Ang lakas ng loob mo, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa tahimik na kalsada. Sino ka ba sa akala mo, ha? Pagkatapos ng lahat ng ito, may gana ka pang lumaban sa akin. Sinubukan niyang takpan ang kanyang pagkagulat ng kayabangan, ngunit sa mga mata ng iba pang pulis, malinaw na may nabasag. Ang aura ng galit ni Vargas ay nakakatakot, ngunit kasabay nito, ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa hanay ng mga manonood na iyon. Alam ni Vargas na kailangan niyang bawiin ang kanyang pangingibabaw, hindi lamang bilang isang pulis, kundi bilang isang lalaking pakiramdam niya ay hindi matatalo. Sa bulag na galit, gumawa siya ng isang malaking pagkakamali. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro si Angela gamit ang nanginginig na hintuturo. Ipapamukha niya kung sino ang hari sa lugar na iyon. O di kaya, iyon ang akala niya. Ang nanginginig na hintuturo ni Senior Master Sergeant Vargas ay nakaturo kay Angela Reyes, puno ng galit. Sige, kung ganoon, tapusin na natin to ngayon, sigaw niya. Akala mo kung sino kang matapang. Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang siga dito. Ang kanyang boses ay umalinggaw sa pagitan ng mga tahimik na pader ng kalsada, humihiwa sa mainit na hangin ng katanghalian. Hinamon niya si Angela sa isang harapang laban. Isang bukas na duelo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, handang magpakawala ng isang malakas na suntok na sa tingin niya ay tatapos sa lahat ng uri ng paglaban. Sa kanyang isipan, si Angela ay isa lamang ordinaryong babae, madaling talunin, madaling tapakan, lalo na sa harap ng kanyang mga tahimik na saksi,
ang kanyang mga tiwaling kasamahan. Gayunpaman, si Angela, kahit nahirap pa ring huminga at puno ng sakit ang katawan, ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Mayroong isang kapanatagan na sa halip ay nakakatakot. Isang manipis na ngiti ang bahagyang gumuhit sa gilid ng kanyang labi, isang ngiting hindi nakita ni Vargas, ngunit sapat na upang maging senyales para sa kanyang sarili. Dumating na ang sandali. Ito ang sandaling hinihintay niya. Isang bukas na imbitasyon upang ipakita kung sino talaga siya. Ito ay hindi lamang isang laban, kundi ang perpektong pagtatapos para sa kanyang mahabang pagbabalakayo at ang simula ng pagbubunyag ng katotohanan na matagal na niyang inihanda. Sige, maikling sagot ni Angela. Isang salita lamang, ngunit ang boses na iyon ay napakatatag, humihiwa sa init sa kanilang paligid. Bahagya siyang umatras, kumuha ng handang posisyon. Ang kanyang tingin ay mapanghamon. Ang apoy sa kanyang mga mata ay sinunog pabalik ang kayabangan ni Vargas. Tila humigpit ang hangin. Ang mga kasamahan ni Vargas na nakatayo sa likuran ay nagsimulang magtinginan, nakakaramdam ng kakaibang kaba. Mayroong isang bagay na hindi pangkaraniwan. Hindi nila alam na magiging saksi sila sa pagbagsak ng isang tirano at sa pagkakabunyag ng isang malaking sikreto sa ilalim ng araw na walang awa. Nagsimula ang laban. Sa ilalim ng nag-aapoy na langit, nagpakawala si Vargas ng unang atake, brutal, magaspang, nakamamatay. Isang tuwid na suntok patungo sa ulo ni Angela. Malinaw ang kanyang intensyon, tapusin ang lahat sa isang galaw. Ipinusta niya ang lahat sa kanyang lakas at laki ng katawan. Sigurado siyang ang kanyang kalaban na payat at bugbog sarado ay hindi makakalaban. Ngunit nagkamali siya ng malaki. Si Angela, na hindi na nagpipigil, ay gumilid ng may pambihirang bilis. Sumablay ang suntok at natumba si Vargas, nawala ng balanse sa isang iglap lamang, ngunit sapat na para baguhin ang buong sitwasyon. Ang kilos ni Angela ay biglang nagbago. Mula sa isang anyo na mukhang mahina at sugatan, naging ehemplo siya ng bilis, katumpakan at bagsik. Bawat kilos niya ay perpektong harmonya ng lakas at teknik. Isang umiikot na sipa ang tumama sa balikat ni Vargas. Isang matulis na siko ang lumapag sa kanyang tiyan, at isang hindi inaasahang paglock ang nagpatumba sa kanya ng paulit-ulit. Nagulat si Vargas. Sinubukan niyang gumanti, ngunit bawat atake niya ay napipigilan, bawat kilos niya ay nababasa. Pinagpawisan ang kanyang mukha, bumigat ang kanyang paghinga. Nahihirapan siya. Hindi dahil sa maruming laro ng kanyang kalaban, kundi dahil kaharap niya ang isang lakas na hindi niya kailanman inasahan, isang kapitan ng Special Forces, hindi isang ordinaryong babae, hindi isang biktima. Ang laban ay mabilis na natapos. Ilang minuto lamang, ngunit sapat na para wasakin ang mayabang at aroganteng si Vargas. Ang kanyang mukha ay may mga pasa, ang kanyang katawan ay bugbog sarado. Siya ay humihingal at bumagsak sa lupa na may pigil na daing, na para bang gustong magmakaawa, ngunit hindi makapagsalita. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumusunod. Ang sakit ay gumapang mula ulo hanggang paa. Samantala, si Angela ay nakatayo ng tuwid. Regular ang kanyang paghinga. Walang bahid ng pagod. Ang kanyang anyo ay matayog, salungat sa anyo ni Vargas na nakahandusay at walang magawa. Ang tagumpay ay ganap. Hindi maikakaila. Ang kalsada ng barangay na dati entablado ng pananakot ni Senior Master Sergeant Vargas ay ngayon naging tahimik na saksi sa pinakanakakahiyang pagbagsak sa kanyang buhay. Binaligtad ni Angela Reyes ang lahat, mula sa isang biktima na tinapakan, naging isang panalo na hindi matitinag. Ngunit hindi lamang ito isang pisikal na tagumpay. Ito ay tagumpay ng katarungan laban sa kalupitan. At ito ay simula pa lamang. Dahil pagkatapos nito, mayroong isang katotohanan na iayanig sa buong barangay at sa buong institusyon sa likod nito. Si Senior Master Sergeant Vargas ay nakahandusay pa rin. Ang kanyang mga mata ay tulala. Hindi pa niya kayang iproseso ang nangyari. Ang babaeng kanyang hinamak, inabuso, at minaliit ay ngayon nakatayo sa ibabaw niya, tuwid, walang takot at panalo. Sa di kalayuan, ang 5 kasamahan ni Vargas na kanina ay masayang nanonood ay ngayon tulala. Namumutla ang kanilang mga mukha,
blanko ang kanilang mga tingin, na para bang nakasaksi sila ng isang bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Sa harap nila, ang mundong pinaniniwalaan nila, ang mundo kung saan kayang saktan ng kapangyarihan ang sinuman, ay kararating lang gumuho. Sa mahinahong paglakad ngunit puno ng otoridad, dahan-dahang lumapit si Angela Reyes, kay Vargas na nakahandusay pa rin. Sa gitna ng kalsada ng barangay na ngayon ay nakakabinging tahimik, walang maririnig na anumang ingay maliban sa paghinga ni Vargas at sa pigil na hininga ng iba pang pulis na nagsisimula ng mataranta sa katahimikan. Ang kapaligiran sa paligid nila ay tuluyang nagbago. Ang init ng araw ay nakakapasok, ngunit ang lamig ng takot na bumabalot sa kanila ay mas nakakasakal. Lumuhod si Angela sa tabi ni Vargas. Ang kanyang tingin ay matalim, kalmado, ngunit nag-aalab na parang sulo na sumusunog sa mga kasalanan ng nakaraan. Ang tingin na iyon ay hindi lamang nagsusuri, kundi naghuhubad, na para bang nakikita niya ang lahat ng kasakiman, pagtataksil, at kalupitan na ginawa ni Vargas sa likod ng kanyang uniforme. Walang pagmamadali, itinaas ni Angela ang kanyang kamay at bahagyang binuksan ang kwelyo ng kanyang luma at maruming damit. Mula sa likod ng kanyang simpleng damit, isang kumikinang na metal ang sumilaw, isang patch ng Special Forces na malinaw na nakikita, malinis, at puno ng otoridad. Ang simbolo na iyon ay sumasalamin sa sikat ng araw, diretsong tumama sa mukha ni Vargas na lalong namumutla. Nakita na niya ang simbolo na iyon sa telebisyon, sa mga seremonya ng militar, sa dibdib ng mga bayani. Ngunit ngayon, ang simbolo na iyon ay nasa harap niya, suot ng babaeng kadarating lang sumira sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang tumayo si Angela at sa isang boses na iba sa kanyang tono noong nagbabalak kayo, mas matatag, mas mabigat, at hindi maikakaila, sinabi niya, ang pangalan ko ay Kapitan Angela Reyes. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit bawat salita ay parang martilyo na bumasag sa ilusyon ng kapangyarihan. Ako ay miyembro ng Special Forces ng Philippine Army at kasalukuyan akong nagsasagawa ng isang lihim na misyon. Ang tungkulin ko ay mangalap ng ebidensya sa mga krimen at pang-aabuso sa kapangyarihan na ginagawa ng mga opisyal na tulad ninyo, na nang-aapi at nangingikil sa mga taga-barangay na ito sa loob ng maraming buwan. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang kidlat. Hindi lamang sa nanginginig na katawan ni Vargas, kundi sa buong psikolohikal na istruktura ng kanyang mga kasamahan. Ang bagay na pinagtatawanan nila kanina ay ngayon naging dahilan ng kanilang panginginig sa takot. Ang mga mayayabang na mukha ay ngayon nakayuko, na pagtatanto na naging saksi sila sa pagbagsak ng sarili nilang kasamahan at sa pagbangon ng hustisya sa isang anyo na hindi nila kailanman inasahan. Ang pagbabalakayo ni Kapitan Angela Reyes ay natapos na. At kasabay nito, isang bagyo ng mga kahihinatnan ang nagsimulang magwalis sa institusyon kung saan nagtatago ang mga maliliit na mandaragit na ito. Si Senior Master Sergeant Vargas ay agad na inaresto, at ang pangyayaring iyon sa ilalim ng sikat ng araw ay hindi lamang gumulat sa mga residente, kundi yumanig din sa lokal na kapulisan hanggang sa kaibuturan nito. Sa maikling panahon, kumalat na parang apoy ang balita tungkol sa pag-aresto kay Vargas. At kasabay nito, isang serye ng internal na investigasyon ang nagsimula na tinutumbok ang buong network na matagal nang nagtatago ng katiwalian sa likod ng asul na uniforme. Ang network ng krimen na matagal nang pinoprotektahan ng sistema ay unti-unting gumuho. Si Vargas ay tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Ang unipormeng dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Ang unipormeng dati nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa batas ay naging isang damit na puno ng mansa ng katiwalian, kalupitan at kahihiyan. At hindi pa doon natapos ang lahat. Hindi lamang nawalan ng trabaho si Vargas, hinarap din niya ang tambak na mabibigat na kaso, extortion, physical assault, abuse of authority, at acts of thuggery laban sa mga sibilyan. Ang lahat ng akusasyon na iyon ay binuo batay sa mga ebidensyang nakalap ni Angela sa loob ng maraming buwan na pinalakas ng matapang na testimonya mula sa mga residente na ngayon ay nagsimula ng magsalita. At ang investigasyon ay hindi huminto kay Vargas. Ang kanyang mga kasabwat, ang mga tumulong o nakinabang sa kanyang pangingikil, ay isa-isang nadawit. Isa-isang tinawag para sa interogasyon, isa-isang pangalan ang bumagsak. Ang mga dati tumatawa habang pinapanood ang pagdurusa ni Angela, ay nagsimula ng makaramdam ng parehong takot, o mas malala pa, dahil alam nilang ang kanilang network ay nabutas na mula sa loob.
Ang hepe ng pulisya, na matagal nang nagpipigil ng galit, ay nagkaroon na ngayon ng legal na basehan upang kumilos. Ang institusyon na dati paralisado ng takot ay nagsimula na ngayon ng isang malawakang paglilinis. Ang proseso ng batas ay naging mabilis at bukas. Wala nang interbensyon, wala nang proteksyon mula sa mga nakatataas. At lahat ng iyon ay dahil sa testimonya at katapangan ng isang babaeng opisyal na nagpanggap bilang isang ordinaryong mamamayan. Ang matapang na testimonya ni Kapitan Angela Reyes, kumpleto sa mga detalyadong salaysay at hindi maikakailang ebidensya, ay naging matibay na pundasyon sa pagbuwag sa network ng katiwalian na matagal nang namamayagpag sa Barangay San Isidro. Lahat ng datos at dokumentasyon mula sa kanyang pagbabalakayo ay direktang isinumite sa mga otoridad sa probinsya. Si Vargas, na dating kilala bilang isang malupit at aroganteng pulis, ay ngayon nakaupo na sa silya ng akusado. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng kumpiyansa, kundi madilim, puno ng pangamba sa isang madilim at walang katiyakang kinabukasan. Hindi na niya maasahan ang kanyang mga kasamahan na dati niyang panangga, dahil sila man ay nasa ilalim na rin ng investigasyon at abala sa pagliligtas sa kanilang mga sarili. Ang kaguluhan sa loob ng kanilang hanay ay hindi maiiwasan. Sa huli, ang hatol ng batas ay ibinaba. Si Vargas at ilang iba pang tiwaling pulis ay napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon at sinentensyahan ng mabigat na pagkakakulong na angkop sa kanilang mga krimen. Ang desisyong ito ay naging isang mahalagang paalala, nagpapadala ng isang malinaw na mensahe na walang sinuman ang nakatataas sa batas, kahit pa ang mga nag-aakalang ligtas sila sa likod ng kanilang uniforme at kapangyarihan. Ito ay isang malaking tagumpay para sa katarungan at isang bagong simula para sa Barangay San Isidro. Sa pagkakakulong ni Vargas at ng kanyang mga kasabwat, at sa unti-unting pagbuwag ng network ng katiwalian, sa wakas ay nakamit ni Angela Reyes ang katarungang matagal niyang ipinaglaban gamit ang kanyang buhay at karangalan. Ito ay hindi lamang katarungan para sa pang-iinsulto at karahasan na dinanas niya, kundi mas malalim, katarungan para sa mga taga-Barangay San Isidro na matagal nang naging tahimik na biktima ng maruruming gawain ng mga tagapagpatupad ng batas. Ang kanyang misyon sa pagbabalakayo ay idineklarang isang perpektong tagumpay. Isang tahimik na operasyon na nagpatunay na ang katapangan at dedikasyon ay kayang wasakin ang kasamaang nagtatago sa likod ng sistema. Tumanggap si Angela ng parangal at opisyal na pagkilala mula sa kanyang elite unit, na ginawa siyang simbolo ng integridad at paglaban sa katiwalian. Ang kanyang pangalan, na dati kilala lamang sa hanay ng militar, ay ngayon umalinggaw ng mas malawak, naging inspirasyon para sa marami. Ang kanyang tagumpay ay nagtulak sa mga reforma sa loob ng kapulisan at mas mahigpit na pagbabantay, lalo na sa mga lugar na madalas magkaroon ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa mga taga-barangay, ang pag-aresto kay Vargas at sa kanyang mga kasabwat ay parang sariwang hangin na matagal na nilang hinihintay. Ang takot na matagal nang bumabalot sa kanilang buhay ay nagsimulang maglaho, napalitan ng pakiramdam ng seguridad at pag-asa para sa isang mas makatarungang kinabukasan. Natanto nilang mayroong isang taong handang lumaban para sa kanilang katotohanan. Si Angela, ang simpleng babae na hindi nila inaasahan, ay isang tunay na bayani. Ang barangay na dati pugad ng pangingikil ay ngayon bumalik na sa kapayapaan. Ngunit para kay Angela, ang katarungan ay hindi tungkol sa papuri o parangal, o kahit sa pagpapakulong lamang sa mga may sala. Ang katarungan ay kapag ang sistema ay gumagana ng tama, kapag ang mga ordinaryong mamamayan ay nakakatulog ng mahimbing ng walang takot sa mga nakauniporme. Nasiyahan siya dahil ang mga taga-Barangay San Isidro ay maaari nang mamuhay ng walang anino ng pangingikil at pananakot. Kahit natapos na ang misyong ito, alam ni Angela na ang laban sa katiwalian ay isang mahabang daan na walang katapusan. Humakbang siya pasulong na taas noo, dala ang diwa ng patuloy na pagprotekta sa mahihina, tinitiyak na walang iba pang Vargas na lilitao sa anumang lugar. At sa likod ng mga rehas na bakal, ang buhay ni Vargas ay malayo sa kapayapaan. Ang kulungan na dapat sana ilugar para sa pagninilay at pagsisisi ay naging isang personal na impyerno na walang katapusan para sa kanya. Bawat malamig na pader at rehas ay tila bumubulong, naniningil sa bawat utang na kanyang itinanim. Ang karma ay dumating hindi bilang isang kidlat na bigla ang tumama, kundi bilang isang malakas na ulan na dahan-dahan at walang tigil. Si Vargas, na dating isang malupit na mang-aapi, ay ngayon natikman ang pait ng pagiging inaapi.
Ang pagdurusang ipinaranas niya sa iba ay ngayon tumutulo pabalik sa kanya sa anyo ng walang tigil na pisikal at mental na pagpapahirap. Walang araw na walang takot, walang gabi na walang pangamba. Wala na siyang kapangyarihan. Ang lahat ng lakas na dati niyang ipinagmamalaki ay naglaho ng palitan ang kanyang unipormeng asul ng isang luma at maruming damit ng bilanggo. Mas malala pa, marami sa mga kapwa niya bilanggo ay direktang biktima ng mga krimen na kanyang ginawa. Mga taong dati niyang sinaktan, kinikilan, o di kaya inakakakilala sa kanyang masamang reputasyon sa pamamagitan ng balita at tsismis sa loob ng kulungan. Hindi nila pinalampas ang pagkakataon na gumanti. Minsan sa anyo ng mga salitang tumutusok sa kaluluwa, minsan sa pamamagitan ng mga tahimik na suntok sa madidilim na sulok na hindi nakikita ng mga gwardiya. Ang kanyang mga personal na gamit ay madalas na nawawala, at ang mga pahiwatig na banta ay hindi nagpapahintulot sa kanya na maging kampante kahit isang segundo. Ang buhay ni Vargas ay napuno ng paranoia at takot. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa, ngunit walang sinumang nagmamalasakit. Kahit ang pagtulog ay hindi makapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa umaga, siya'y gising na may pag-aalala. Sa gabi, minumulto siya ng mga mukha ng mga taong dati niyang sinaktan. Ang anino ni Kapitan Angela Reyes, na may matatalim na mata at katawang puno ng sugat, ay dumarating kasama ang mga taga-barangay na dati niyang tinapakan. Ang kanilang mga iyak, ang kanilang mga sigaw, lahat ay umuulit sa kanyang isipan. Ang pagtulog ang naging pinakamasamang lugar na maaari niyang puntahan dahil ang mga bangungot ay dumarating na parang isang parada ng kasalanan na walang katapusan. Bawat gabi, ang mga lumang eksena ay muling nagaganap. Nakikita niya ang kanyang sarili na nagpapahirap sa iba, nang aapi sa mahihina, sumisira ng pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang may gawa, kundi ang biktima. Wala nang mga tiwaling kasamahan na tutulong sa kanya. Wala nang kapangyarihan na maaari niyang kapitan para takasan ang ganting ito. Si Vargas ay tunay na nag-iisa, nakakulong sa isang siklo ng paghihiganti at pagsisisi na walang labasan. Bawat segundong lumilipas sa kulungan ay isang sampal mula sa nakaraan. At dahan-dahan, natanto niyang lahat ng ginawa niya noon ay hindi basta-basta mawawala. Ang karma ay dumating na may mga mukhang kilala niya, na may mga sugat na siya mismo ang lumikha. Isang walang tigil na terror, isang walang hanggang paalala na walang krimen ang nakakatakas sa ganti. Na kahit ang pinakamatataas na pader ay hindi kayang protektahan ang isang tao mula sa anino ng kanyang sarili. Ang kwento ni Kapitan Angela Reyes at ang pagbagsak ni Senior Master Sergeant Vargas ay naging isang malakas na salamin ng mga moral na aral na walang kupas, mahalaga para sa bawat tao at lipunan. Una sa lahat, pinatutunayan ng kwentong ito na ang katotohanan at katarungan, kahit na natatabunan ng kadiliman ng kapangyarihan, ay sa huli mahahanap ang daan nito. Gaano man kalalim itong ibaon, ang liwanag ng katotohanan ay laging kayang tumagos sa kapal ng katiwalian. Kahit na kinailangan ni Angela na dumaan sa 100 puno ng sugat at hadlang, ang kanyang katapangan na manatili sa panig ng tama ay naging isang lakas na yumanig sa sistema. Ang pagbagsak ni Vargas ay hindi nangyari dahil sa lakas ng armas, kundi dahil sa isang prinsipyong hindi matitinag, dahil sa isang taong tumangging yumuko sa pangingikil, na nanatiling matatag sa kanyang dignidad at katarungan kahit nabugbog sarado. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kalamnan o ranggo, kundi sa integridad, katatagan ng puso, at tapang na magsabi ng hindi sa kawalang katarungan. Kahit na nangangahulugan itong labanan ang isang malaking halimaw na tinatawag na kapangyarihan. Ang isa pang malakas na mensahe mula sa kwentong ito ay huwag kailanman husgahan ang isang tao, batay lamang sa kanyang panlabas na anyo. Si Angela, na may maliit na pangangatawan at mukhang ordinaryo, ay madalas na minaliit. Ngunit sino ang mag-aakala na sa likod ng kanyang simpleng anyo ay nagtatago ang isang elite soldier, isang miyembro ng Special Forces na may mataas na antas ng pagsasanay, talino, at walang kapantay na dedikasyon. Siya ay isang nakatagong lakas na hindi inaasahan, at nang dumating ang tamang panahon, ang kanyang tapang ay kayang yugyugin ang mga dating humahamak sa kanya. Ito ay isang babala na ang mababaw na pagtingin ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Pinatutunayan din ng kwentong ito ang hindi maiiwasang batas ng karma. Si Vargas, na matagal nang umabuso sa kanyang kapangyarihan, ng api, at nangingikil sa mga taga-barangay San Isidro,
ay sa wakas tumanggap ng karampatang ganti. Ang pisikal at mental na teror na dinanas niya sa likod ng rehas ay hindi lamang isang legal na parusa, kundi bunga ng kanyang sariling mga gawa. Bawat kalupitan ay babalik upang multuhin ang may gawa. Ang katarungan ay maaaring maantala, ngunit hindi ito makakalimot. At sa huli, ang katarungang iyon ay darating sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang kamay sa isang anyo na hindi inaasahan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang isang matatag na bansa ay hindi yaong hindi kailanman naiyanig, kundi yaong